Ito ng service po natin ngayon, ah, June 28, 2026, Part 2. Ang ikatlong makikita natin pundasyon po ay ang manatili tayo sa pananalangin. Pag po tayo magsawa na tayo po ay sa isip, ay nananalangin po tayo sa Ama. Sa pananalangin po natin, gumagawa tayo ng paggalang, pagrespeto sa Amang nasa langit, sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Tayo po ay kung tayo ay nagmamahal sa tao na nakikipag-usap po tayo, ay mas lalo po ito, Diyos po ang kinakausap natin. Gaya ng pakikipag-usap po natin, hindi lang basta tao ito, kinakausap po natin ang may lalang sa atin. Dito ang sinasabi yung meron tayong relasyon o relationship sa ating tagapaglikha. Samantalahin po natin na ang bugtong na anak ng Diyos, si Jesucristo, ay binalay niya sa kanyang buhay at ngayon ay nakakatawag na tayong Aba o Ama sa langit dahil sa ginawa ni Jesus na kabayaran sa krus. Kung tatanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tayo ay makakalapit o magkakaroon ng lakas ng loob sa Ama dahil sa katotohanan ito na walang iba kundi si Jesus ang ating pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Makakatawag tayong Ama, Ama nating nasa langit, sapagkat ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili, siya ang pumalit sa atin para bayaran ang ating mga kasalanan. Upang mai-restore ang ating relationship sa Ama. Ito po ang katotohanan sa ating pananampalataya. Halimbawa tayo, merong ngang mga pundasyon nito, si Jesucristo, at ang mga ginagawa natin, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagsunod sa kalooban ng Ama. Subalit, patandaan natin na tayo bilang tao, nakakaranas pa rin po ng mga pagsubok sa buhay, tinatawag natin mga bagyo na darating. Bigyan natin ng pansin si Jesus, na si Jesus man nakaranas po ng paghihirap nung nandito siya sa lupa, nakaranas din po siya ng mga paghihirap dito sa lupa. Ang sinabi ni Jesus, yung example ni Jesus Christ sa atin, na meron pong isang mangmang na tao at isang matalinong tao na nagtatayo ng bahay. At sinabi ng Panginoon, kung siya ang matalinong tao, ay ikaw ay magbibilang o magko-compute ka ng mga magagastos mo o magbabudget ka ng mga gastos mo sa pagpapatayo ng bahay. At hindi lang po basta ari tayo ng arya o kilos lang tayo ng kilos na walang pag-iisip. Subalit, ipinaplano po natin, ipinapanalangin po natin ang bawat aksyon po natin na ginagampanan sa buhay na ito, papasimbahan man o sa pamamahay. Tandaan po natin na ang pundasyon natin ay pananampalataya at pagkapit sa Diyos. Pansinin po natin na may kaayusan ang buhay kapag meron pong pagkakilala sa Diyos. Si Jesus, nakaranas din po ng paghihirap kagaya natin. Tayo pa kaya po ang hindi maghihirap o makakaranas ng mga paghihirap sa buhay. Ang kinakailangan po natin ay pananalig, pananampalataya sa poong may liga sa atin. Siya lamang po ang nakakilala sa atin, sa ating tinatakbo ng isip, wala nang tayo isinilang, kilala tayo ng Diyos. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugan mawawalan po tayo ng problema sa buhay, mga kapatid. Nangangahulugan lamang po na bibigyan tayo ng lakas ng Diyos o dahil nakikilala natin ang Diyos, magkakaroon tayo ng pagpapatuloy sa buhay na ito na naisip natin na hindi lamang dito ang buhay, kundi meron pa pong darating na mas magandang buhay para sa atin. Itong buhay na ito ay pahiram lamang ng Diyos. Habang narito po tayo, ay magiging mabuting katiwala po tayo ng mga binigay niya sa atin. Darating pa rin po ang mga problema, darating po rin po ang mga pagsubok sa atin na maaaring makaapekto sa ating buhay pamilya o sa mga, halimbawa sa mga nakakalugwilo nating mga kaibigan, mga binatad dalaga dyan na tinutokso sila. Pero tandaan natin, yung mga panlilin lang sa ating sarili o sa kaaway, yan po ay tanda kung ikaw ay nahihirapan, ay tanda na ikaw ay Kristiyano na at nangangahulugan yan na pinipili mo talaga yung landas ng katuwiran. Kung magtagumpay ka dyan at mapaglabanan mo yan, praise the Lord. Pero naririyan ng Panginoon na handang umalalay sa atin sa anumang ating atahakin sa buhay nito. Kung nag-aalinlangan tayo sa mga plano natin sa buhay, kung kayo ay nangangarap magkaroon ng trabaho maganda,
kung kayo ay gusto magnegosyo, kung kayo po ay may kaaway, kung kayo ay may mga suliranin sa buhay, ay napakaganda po na meron tayong nilalapitan Diyos na buhay, na pinaglalaanan natin ng ating pagsuko. Halimbawa, bigat na tayo. Paano kung wala kang Diyos? Paano na kaya yon? Wala ka nang mapaglaanan ng inyong ng hihinga mo. Halimbawa, binigo ka ng kaibigan mo, binigo ka ng kamag-anak mo, binigo ka ng lahat. Paano na yon? Meron pong Diyos na hindi nagbabago, at Diyos ng pag-ibig, na tunay po na hindi tayo tatraydorin, hindi tayo iiwanan. Siya po ang Diyos na sinasabi ko sa inyo na dapat makilala natin upang anumang hirap ng buhay na dadanasin ng tao ay mapaglabanan po natin ito. Hindi po tayo bibigay, yung iba po nagpapakamatay, yung iba po hindi na kinakaya dahil sa mga sakit, karamdaman. Pero si Jesus, pag nakilala niyo po ang Panginoong Hesukristo, ang buhay niya mula nung siya'y naging nagkatawang tao at bumalik sa kanyang ama at siya'y babalik pa rin po sa takdang panahon, ang mga pangako niya sa atin, hindi po basta-basta pangako, yan po'y matibay na pangahawakan natin yung mga pangako niya totoo. At tunay nga po na yung mga katotohanan ng salita ng Diyos, mga pangako niya, ay magkakatotoo po. Hindi po yan kagaya sa buhangin na magtayo ka ng kastilyong buhangin na maguguho lang po. Pinaghirapan mo, maguguho. Yung pananampalataya, maguguho. Dahil hindi totoo. Dahil ito po katotohanan, sinasabi ko po sa inyo na hindi po sayang ang pagtatayo ni Hesukristo ng kanyang simbahan. Hindi po sayang ang pananampalatayang binigay niya po sa atin, na tayo'y manampalataya, na tayo'y mag-aral sa kanya at maglingkod tayo sa pamagitan niya, na tayo po ay sinusuko ang buhay natin sa kanya. Hindi po sayang yon, sapagkat yun po ang matibay nating pundasyon. Yung pagtitiwala natin sa kanya ay totoong hindi tayo bibiguin. Maaring napapagod tayo, maaring nagdudusa tayo dahil sa hirap ng buhay, gusto nating magpahinga, matulog, gusto nating makaahon sa hirap, pero alam natin na magagawa natin yon, makakatayo tayo sa bagyo ng buhay kung meron tayo kinikilalang Diyos. Kasi kung sa sarili natin, ipagkakataon nanghihina talaga tayo, hindi, wag natin pagtiwalaan yung sarili lang po natin. Ang ating pagtiwalaan po, yung hindi nagbabago, ang Diyos na buhay. Bilang konklusyon po mga kapatid, ang buhay na ito ay mahiwaga at talagang marami tayong naranasang hirap, marami tayong naranasang pagbabago sa panahon ng hindi natin alam kung ngayon okay tayo, bukas hindi na. Ang pinakamabisa po ay magbasa po tayo ng banal na kasulatan. Yung ebanghelyo, basahin po natin. Yung mga gawa ng apostol, basahin po natin. Ang mga propeta, basahin po natin. Tandaan po natin, may pangako sa atin ng Diyos na kung tayo magiging tapat, kung tayo magiging ay talaga merong dahil sa reward, hindi lang po sa reward, dahil totoo po na may buhay na Diyos na kung tayo nasa panig ng kabutihan, tunay nga po na meron tayong tagapagganti, tagapag-angat sa ating buhay. Tayo po ay manalangin na magising nawa po ang mga kapwa nating mga kababayan na tunay nga pong may Diyos na dapat namang pagpasalamatan natin ang mga tinatanggap natin sa araw-araw, na huwag tayong maging mapag-isa o sasabihin natin na hindi natin kailangan ng tulong ng mga gaya nitong mga maliit na pagpupulong na ganito, pagdidisipulo, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan po ng tao ito. Napakamahalaga po nito. Ang pagkakilala nyo kay Kristo ang isang susi at daan. Sabi nga ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, sino mang hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Sinasabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino man sa kanya'y hindi mapahamak, sa halip ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin sa pagtanggap ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ako po'y sabayan niyo sa panalangin. Aming Amang nasa langit, pinupuri ka po namin, itinataas at sinasamba. Kami po ay nagkamali sa buhay na ito at pinili ang aming sariling landas. Kami po'y patawarin, humihingi po kami ng patawad sa mga pagkukulang namin sa inyo. Inaamin namin na kami po'y makasalanan at nawa po ay pagbigyan niyo po kaming patawarin dito.
Inikilala po namin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At inaanyayahan po namin siyang manirahan sa aking katawan, sa aking buhay, upang makipisan po sa amin sa araw-araw. O Banal na Espiritu Santo, hinihiling po namin ang iyong pakikipisan na paggabay. Alalayan niyo po sila ng mga tumanggap sa Panginoong Kristo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations po at kayo po ay sa mga tumanggap po ay nawa po ay magpatuloy po tayo sa pananampalataya at ang pananampalatayang ito ay magdadala sa atin patungo sa kaligtasan. Hindi lang sa buhay nito, patungo sa kabilang buhay po. Tandaan natin, ang pinakapundasyon natin, walang iba, kundi si Hesus Kristo. Ang pundasyon na maratag at hindi kailanman mabubuwal o hindi tayo bibiguin. Tandaan natin. Ang Panginoon ng kaligtasan, siya po ang dapat nating itaas, siya po dapat ating parangalan. Walang sino man tao o samahan ang makapagdiligtas, kundi ang Panginoong Hesukristo at ang pagsunod sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. Marami po salamat sa pakikinig. Tayo po naman ay dadako ngayon sa isang gawain ng Panginoon. Pag-aambagan. Basahin po natin sa 2 Korinto, kabanata 9. Sinasabi sa mga taga-Jerusalem, tungkol naman sa pag-aambagan para sa mga banal, hindi ko kailangan sumulat pa sa inyo tungkol dito sapagkat alam kong handang-handa na kayong tumulong na siya ang aking pinagmamalaki tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia. Kayong mga nasa Akaya ay nakapaghanda na noong nakaraang taon pa at ang inyong sigasig ang gumigising sa karamihan sa kanila. Ngunit sinugo ko ang kapatid upang ipagmalaki na may tungkol sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan gaya ng sinasabi na kayo'y maghahanda. Sapagkat kung may mga taga-Macedonia na sumama sa akin at madadatnang kayong hindi handa, kami at hindi, kahit hindi kami namin sabihin, kami ay lalo nang mapapahiya dahil sa ganyong pagtiwala sa inyo. Kaya't minabuti ko na kailangang pag-usapan pa ang mga kapatid na ito, maunang pumunta na yan sa inyo at may handa agad ng kaloob na nauna ninyong ipinangako. Sa gayon, maihahanda to bilang isang handog na bukal sa loob at hindi sa palitan. Napakamaliwanag po ng sinabi ni San Pablo sa passage po na yan na napaka-importante po ang management po natin sa pananalapi sa loob ng iglesia. Ngayon po sa mga pag-aambagan, hindi po ito sapilitan, hindi po ito money making ano lang po, kundi ito po ay tinatawag na pusang loob o voluntary contribution na sinasabi. Bakit po ba tayo nag-aambagan? Upang ito po ay magamit sa ikalalago pa ng gawain ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Gayon din po sa pagtulong natin sa mga nangangailangan ng tulong natin. Hindi lang po sa loob ng iglesia, kundi po sa mga ibang tao po na mahal din po ng Panginoong Diyos. Kaya po, ine-encourage ko po sa mga miyembro na ito pong pag-aambagan ay turo po ng mga apostol at ito po ay ating practice na gagawin din po upang tayo man din po ay makatulong sa mga nangangailangan. Tayo po ay manalangin sa pag-aambagan, tayo po ay magkaloob sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay magbigay ng sang-ayon sa ipinasya ng puso. Maraming po salamat sa mga nagkaloob at naway pagpalain po ito at magamit po ito sa ikalalago pa ng samahang Kristiyano at mga gawain ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain nawa po kayo ng Panginoon. Tayo naman po ay dumako sa panggawain ng Panginoon ang banal na dulang. . 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
Ate pong ano, i-share po natin. Ate pong awitin ng isang awit sa Panginoon. Ibahagi ko. Bahagi. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay malinis. Yan ang katawan ni Kristo. Buhay na walang hanggan. Power off. Ito Power on. saro ng bagong tipan. Ito isa ang tawang ni Kristo ay mali ang doon sa Kalbaryo. Ating pambasahin sa unang Korinto, Kabanata 11, 24 hanggang 26. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-pira siya ito. Sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Possible lang tinapay. Ang katawan ng Panginoong Jesucristo.
Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin nyo ito, gawin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakanin kayo ng tinapay na ito at iinom kayo ng kopang ito, ay pinahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kung tanggapin ang tinapay. Inumin. Saro ng bago. Maraming po salamat, Panginoon, sa pinagkaloob mo sa amin ang kaligtasan at ang inyong muling pagparito ay ang aming hinihintay. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Bilang pagwawakas, tayo po ay manalangin. Tayo po salamat, Ama, pagpapalang pinagkaloob niyo po sa amin sa pakikinig ng banal na salita ng Diyos. Tulungan niyo po kami mamuhay ng sang-ayon sa inyong kalooban at nawa po ay patuloy-tuloy kami maglingkod sa inyo habang kami nabubuhay. Lumago kami sa pananampalataya sa inyong grasya. Pangalan ni Jesus. Amen. Sumayin niyo ang pagpapala ng Panginoon ngayon at pagpakailanman sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng Panginoon at tumayo tayo na may ngiti sa ating labi na pinupuri natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen at amen. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen.